Narito ang pahayag ni Sian Gaza tungkol sa hiwalayan Bea at Dominic. Hello, mic test. Eto na, Mars! Maybe you don't understand. Eto pa lang si lalaki. Lalaki na lang tayo, baka malibel eh. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila artista and celebrities, ha? Sabi nila, pag true love, gagasusan mo talaga, no? Yan ang sabi. Pero grabe na daw eh. Lahat na lang daw si babae. Tapos pati daw yung nanay ni babae napapaikot-ikot ni lalaki. Eto pa ang tanong nyo. Eh, kung tumagal naman pala sila ng ganun yung setup na gumagastos lagi si babae, sa lahat-lahat, mapatravel, travel dito, travel doon, gastos, true love talaga. Kung si babae yung may pera, wala namang mali doon. Gender equality tayo dito. Siyan, may third party daw ba? At ang chika pa nga sa akin, ito atin-atin na lang ha. Kung magkaroon daw sakali man, no, na magkaroon ng third party ang relasyong to, hindi daw babae yung magiging third party. Daw ha. Lalaki din. Nachismis lang sa akin ha. Huwag nyo na lang sana ipakalat sa iba. Ito yung naging conclusion ko. May problema talaga sa prenup. Na biglang nung magpipirmahan na ng prenup, ayaw nang pumirma ni lalaki. At bakit? Daming pera ni babae, Brad. Mga registered na mga ari-arian yan, kulang-kulang 1 billion. Si babae, bilyonarya yan. What if yung engagement at proposal ng lalaki ay parte pala ng isang malaking plano? Narito naman ang pahayag ni Christy Furman tungkol sa isyu na hiwalayan. Condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Lalaking politiko. So, pag pumupunta sila sa ibang bansa, idiniin ng aking source, si Bea talaga ang nagbubuk, siya ang nagbabayad. Kayo mga kamaritis, ano sa tingin nyo ang tunay na rason sa hiwalayan nila? E-comment nyo sa comment section below.